Paano ba natin tatawagin ang ginagawa ni Marcos Jr. na lantaran at garapalan na pagkokontrol at pagdidikta sa halos lahat ng mga ahensya o co-equal branch of government niya, lalo na sa Kongreso. Ang nangyari kahapon sa Senado po ay naging diktadura ng Malacanang ni Marcos. Sapagkat expected naman natin na itong duwag na si Joel Villanueva at inuna pa ang kanyang kapakanan, pansarili at ang kanyang comfort and convenience, hindi naman natin siya pwedeng pigilan, pero pwede natin siyang punahin, no? Kaya nga ang tawag sa kanya ngayon, hindi na siya leader ng grupo na Jesus is Lord movement, kundi Marcos is Lord movement na. So si Marcos is Lord movement ngayon, yan na ang bagong relihiyon ng 13 Judas na mga senador. Na alam natin kung bakit sila nagbuo ng bagong 13. Sapagkat una ay kailangan makuha at makontrol ang liderato sa Senado na may minimum 13 senators na makokontrol at madidiktahan ni Marcos para magiging valid ang eleksyon. Yan po, no? Ang eleksyon sa kanilang mga officers. Senate President pro tempore, at yung iba pang mga posisyon sa komitiba. So they need 13. Alam po ng mga kulukoy na 13 Judas ni senador, na mga senador ni Marcos that 12 is not 13. And 12 does not have a constitution of quorum, and 12 does not have the value and the legality of a majority number, which is 13 as required by the Constitution sa mga senador. 13 dapat. Kaya kahapon ay binuo na ni Marcos ang 13 Judas. At ang kanilang relihiyon ngayon ay MIL na, hindi na GIL, no? Kasama na nila si Joel Villanueva. At ano nang pangalan ng kanilang relihiyon? Marcos is Lord Movement. Pinagtatawanan lang natin, pero lantaran ang pagpatay at pagyurak ni Marcos sa demokrasya ng Pilipinas sa pamamagitan ng pagkontrol at pagyurak mismo direkta sa kalayaan at malaya at demokratiko na mga institusyon dapat sa checks and balance of power in the government, like the Senate. Yan po ay lantarang pagyurak sa demokrasya na walang kahihiyan at walang pagkatakot na mananagot siya sa kanyang ginagawa later. So, ito na. Marcos is Lord movement na po ang bagong relihiyon ng 13 Judas na mga senador ni Marcos. Dumadami ka, Erika, baka maging 14 Judas na yan maya-maya hanggang sa maging 16 Judas na makukuha ni Marcos dahil sa una, pananakot. Pananakot ng kaso dahil kasabwat at kasapakat ni Marcos bilang attack dog ang kanyang ombudsman na itinalaga na si Boying Rimulya. So ang pagsasampa ng mga kaso, lalo na mga non-bailable cases, plunder, kapareho nito, at ikaw ay mayroong bagahe o mayroong ilang issue na pwedeng mabutasan ka ng mga naturang kaso, talagang matatakot ka kung hindi ka handa na makukulong o humarap dito sa mabigat na mga pambabaluktot nila Marcos ng batas using the ombudsman. Yan po ay naging example nila, Marcos at nila Rimulya, ginamit nila ang nangyari kay Senator Jinggoy Estrada. Nakakulong na ngayon, and after 2 weeks na nakulong na ito ng non-bailable offense, hindi pa nakapaglagak ng piyansa sa Sandigan Bayan, ay nag-issue pa ng suspension order ang Sandigan Bayan. Parang afterthought, no? Kasi yan po ay preventive suspension, which is procedural sa mga may mabibigat na kaso ng graft and corruption or plunder na kinakaharap na isang public official if aktibo pa siya sa kanyang panunungkulan. Pero 2 weeks makalipas na naikulong na nila Marcos at nila Rimulya, si Senator Jinggoy Estrada, ayun, nagpalabas pa ng suspension order ang Sandigan Bayan. At yan po ang ikinaduwag
Yan po ang ikinaurong ng bayag, kung mayroon man silang bayag, itong si Chis Escudero at si Joel Villanueva. Kaya nabuo ang 13 Judas. Kasi kung nananatili silang dalawa, si Escudero at si Joel Villanueva, 11 pa rin sila. Kahit wala na si Senator Jinggoy Estrada at wala na rin si Senator Bato de la Rosa, pansamantala. Bagamat hindi pa nababakante ang kanilang opisina o ang kanilang panunungkulan bilang mga senador. Hindi po sila expelled from the Senate, and they are not also resigning from the Senate, or they are convicted with finality. Wala pa nga eh. Sila ay iniipit pa lang sa kulungan at tinahabol pa lang ng kaso, ay hindi po may tuturing na permanent vacancy ang nangyari po sa pagkakaroon ng physical limitation ngayon to personally and physically attend the plenary session and the activities of the Senate ni Senator Jinggoy Estrada at ni Senator Bato de la Rosa. Hindi naman po nila yan kasalanan o hindi rin po nila yan pilit na personal na kagustuhan na mangyari ito sa kanila. Subalit dahil po sa pagkabulok at pagkagahaman sa poder at kapangyarihan ni Marcos at ala diktador ang kanyang style, kapag pumapalag ka, kinakasuhan ka, ipapakulong ka, peperwisyuhin ka, buligligin ka, tatakutin ka, ibablackmail ka. Yan, ang nangyari ngayon, nakakulong si Senator Jinggoy Estrada. Pero saludo pa rin tayo at ang taong bayan, ang mayoriya ng mga mamamayan ay rumirespeto at kumikilala dito sa paninindigan na ginawa ni Senator Jinggoy Estrada. He could have chosen na tumawid dito sa mga 13 Judas, but he did not, sapagkat para sa kanya, prinsipyo na po itong usapan dito. Kalayaan at dignidad at integridad ng Senado bilang hiwalay, co-equal, at dapat na sa bahagi po ng check and balance apparatus of the democratic institution that the Senate should be. Yan pong pinapanindigan ni Senator Jinggoy Estrada. At sa ngayon, he paid a very serious, deeply affecting his family na uri ng kalagayan niya ngayon. Nakakulong siya. Pero kahit na tumakbo ito sa pagka-senador muli, re-election sa 2028, we are very sure hindi makakalimutan ng mamamayang Pilipino ang pagsasakripisyo at ginawang paninindigan ni Senator Jinggoy Estrada. Tama lang po ito. No? Dapat nga puntahan natin at bisitahin siya, pero I think limited ito para lang sa mga security related na mga bagay ay hindi ganon ka-accessible po ang kalagayan ngayon ni Senator Jinggoy Estrada. Ayun. But itong si Joel Villanueva, itong si Escudero, tumawid sila at itinayo nila ang bagong relihiyon ng kanilang 13 Judas na mga senador. Marcos is Lord movement. Sino po ang Marcos is Lord sa 13 Judas? Number 1, siyempre si Tota Soto. Tuta ni Marcos yan eh. Nakamaleta nga, di ba? Sabi ng mga former 18 Marines, 18 soldiers, no? At itinatanggi niya pero walang naniniwala sa kanya. Si Tota Soto, si Ping Lacson, ayan, magkabarkada yan eh. Una yan na ibinulgar na sinabi nga ni Senator Alan Peter Cayetano na yan ang mga ahente ni Marcos sa loob ng Senado para maglunsad ng mga special operations. Yan po ang nagpapasok sa NBI, itinanim nila maaga pa lang para tambangan at mapadukot sana si Senator Bato de la Rosa. No? Nagkaroon ng pagkakaroon ng dumugan at physical na altercation hanggang sa umantong pa the next days sa barilan, sa putukan sa loob ng Senate Hall. Okay. Yan si Tito Soto at si Ping Lacson itinuturo ni Senator Alan Peter Cayetano. So, Tota Soto, Ping Lacson, si Hontiveros, well, wala namang paninindigan ng babaeng ito kung hindi kung saan ang political advantage at kanyang pagiging oportunistang politiko, doon siya. No? Ginagamit niya ang pagkunwa-kunwari ang aktivista. Pero more of opportunista ang kanyang politika. Si Hontiveros, si Wow, Dagat, Sharon Cuneta Pangilinan, yan. Si Bam Aquino, na malamang ang kanyang tiyuhin na si Ninoy Aquino ay nandidiri siguro sa kanya kung buhay pa ito
dahil ito ngayon ay himod talampakan. Halik sa talampakan ni Marcos Jr., itong si Bam Aquino. So sino pa? Ang magkapatid na Erwin at Rapi Tulfo. Yan, mga bendalo at mga manggagamit sa taong bayan yan, sapagkat ang popularidad nila, ginagamit nila as bihikulo sa kanilang kasikatan para makapasok sa Senado. At alam natin, hindi naman interes ng mga mamamayan ang pinapanindigan nila. At nasama pa nga ito sa maraming iskandalo, including ang mga maleta. So magkapatid na Rapi at Erwin Tulfo. Nandyan din po si Mig Subiri, na alam naman po natin ay isa din sa linyada ng oportunistang politiko na akala niya makakabawi din siya kapag dito siya sumama kay Marcos, no? Pero isinipa ito ni Marcos noon at nila Lisa Araneta at pinalitan siya kay Chis Kilay Escudero. So magkakasama na sila ngayon diyan, ano? Si Joel Villanueva, si Chis Escudero, si Lito Lapid. Yan, magkakasama. Si JB Ejercito. Sila po. Yan ang mga tinatawag na 13 Judas. At nang magsesyon sila kahapon, ang una nilang ginawa ay ibuo kaagad ang kanilang relihiyon. Marcos is Lord Movement. Ayos! So, kidding aside and getting into serious matter in our discussion sa balitang talakayan na ito, malinaw po na nakokontrol na ni Marcos at nadidiktahan, nahahawakan sa ilong itong si Sherwin Gatchalian and the rest ng 13 Judas ni Marcos, or tinatawag na mga Marcos is Lord Senators. Mas kumpleto, maganda pa.